Itong hinuling Chinese national daw who was supposedly spying on several government areas and institutions, installations. There are some questions being raised as to whether or not he was really spying kasi at least as far as yung press con ng NBI was concerned, it turns out it seems to be that he was getting topographical coordinates using hindi LRAD I forget what they call it It's laser designation, designation. It's laser topography. What he was doing, something like that. Now, from your perspective, sir, from your point of view, somebody who is very well versed in intelligence gathering, intelligence operations, what do you see here? Kasi we're hearing several different sides. We're hearing na mukhang Shopee lang ang mga gamit pinagbibili and all that Is there something to be concerned about here? Kung papakinggan natin yung pinaresentang ebidensya, at least yung sinabi ng NBI at saka yung intelligence community, medyo nakakabahala kasi alam mo, ano na ngayon, labanan technical intelligence na mostly ngayon no? Yung human intelligence or human, pang-suporta na lang doon sa technical intelligence. So, natandaan ko mga ilang taon na nakakalipas, meron na kapag sabi at naibagay ko sa media nung nasa Senate pa ako, na may mga PLA operatives na talaga in place, mga sleeper agents. So, ang possibility kung hindi siya establisadong PLA, of course, sinabi ng NBI na para na-establish na nila na PLA member ito. Yun ang nakakabahala kasi ang posibilidad, kung hindi, pwedeng recruited in place. Nandito, may asawang Pilipina, at na-recruit na, ang tawag namin dyan ng intelligence community, recruited in place, halit na infiltrator o kaya na planted. Ganon. So, yun lang, masasabi ko, based lang doon sa binahagi ng NBI na mga ebidensya na nakuha nila. Pero sir, you saw, I suppose, the equipment that was may presented. sinasabi si Tessie Angsi na legitimate naman daw yung company na nire-represent nitong alleged spy. Pero di ba non-sequitur yun? Hindi naman mahalaga kung legitimate o hindi yung company dahil kung ikaw ay intelligence agency, pwede mong gamitin yung mga legitimate companies para gamitin ng isa infiltration. Pero yun yung sagot ng kaibigan natin na si Tessie Angsi. Hindi ko masyado nakuha Yes, sir. yung Yes, sir. audio ni Ronald. Sir, I will relay, sir. Ang sabi kasi ni Tessie Angsi, itong taong ito works for a legitimate company who was that is recognized all over the world, including the US and Taiwan. Pero ang sabi ni Tito Ronald, hindi ba non-sequitur naman yon na just because you work for a legitimate company, therefore you're a legitimate worker and you're not a spy? Yeah, I couldn't agree more with Ronald, Dahil ganun talaga, yung mga agents may mga legitimate cover yan Hindi naman po pwedeng walang ginagawa yung agent na naka-plant o kaya recruited na in place pero wala siyang legitimate cover kasi mas madali siya masusunog. Senator, medyo matagal na kayong wala sa law enforcement but I'm sure meron pa rin kayong mga contact, Meron na bang, ano ba yung natin, experience natin sa Chinese spying? Kasi ngayon lang naman nag-intensify yan because of our rivalry sa kayong tension nga in the West Philippine Sea. Pero nung mga nakaraang taon, mga recent years, ano na ba yung mga experience natin dyan related to this issue? Well, first, napaka-normal naman yung third country operation. Maski tayo, meron tayong mga ahente through our embassies o outside of the embassies na nagtatrabaho sa intelligence natin. At na-expect naman natin yan, although pagalingan lang, pag nahuli, siyempre, makakasuhan. Ang point natin dito, ang mas importante siguro na pag-usapan natin, yung napakaluma o 1941 o 19 kopong-kopong na Espionage Act, Commonwealth Act 616. Talagang nagkaroon tayo ng urgency na ma-amend o kaya ma-update na yung Commonwealth Act 616 para makatugon tayo sa modern times. Why, sir? What is obsolete with the 616? We're not familiar with that. During war lang yun So, specifically, anong balak ng baguhin doon, Senator? At laban pa sa Estados Unidos, parang mutual. At saka ang parusa doon, 6
months and 1 day Ah, hanggang okay. 6 years. Napakagaang. So talagang kung yun ang i-apply at hindi naman pwedeng prospective yung penalty, so yun lang ang po pwede nating Yes. maigawad na parusa kung sakali mahatulan o makonvict itong nahuling Chinese spy, so-called Chinese spy, yung alleged Chinese spy, ano? Mhm. Kung magkaroon ng court trial at makonvict, ang parusa lang sa kanya yun 6 months and 1 day Mhm. hanggang 6 years. Mhm. Kung magpasaman tayo ng batas while undergoing trial, alam naman natin pare-pareho na hindi pwedeng mag-retroact. Yes, sir. Laging prospective yung application ng batas. Yes, sir. So, sir, ano yung una niyo sinabi before you went to before you discussed the penalty? There was another point that you had about amending or changing this law or improving on this law. Aside from the penalty. Oo. Yung Commonwealth Act 616, yun yung Espionage Act na Yes, sir. umiiral ngayon sa ating bansa. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, I mean about 616. What else do you want to change with that law aside from the penalty? The penalty obviously is too low. Yung batas na yon hindi lamang laban sa nakukumit laban sa bansang Pilipinas kundi pati sa bansang Amerika. At luma-luma na binabanggit pa ng Commonwealth telegraph. kasi. Wala na tayong halos telegraph ngayon. Meron pa ba na telegraph? Wala na ito, sir. Parang wala na. So hindi covered yung mga modern technical equipment. Baka hindi mahasaklaw ng batas kung walang ibang ebidensya na makapagpatunay na espiya nga itong sinasabing nahuli. Mhm. Kasi kung ang gamit niya ibang equipment at hindi nakapasok doon sa Commonwealth Act 616, baka magkaroon ng technicality pagdating sa trial. Mhm. Would there be need, sir, to change or revise any of the definitions, for example, as to what constitutes espionage, what constitutes a spy, what is allowed and should not be allowed, and all that? Kasi nga, nagbago nga lahat, pati technology nagbago eh. And I suppose the way we gather intelligence, nagbago. Wala. Kailan attune na talaga sa times, sa day and age of modern technology. Yung mga ginagamit ngayon, hindi pa gamit noong 1941. So kailangan talaga. At saka taasan yung penalty. Dapat sa ibang bansa nga talagang napaka-grave na offense yan, yung espionage. Pwede kang siguro, ang may sasuggest ako personally, para talagang mapangalagaan natin yung ating national security, dapat yan reclusion perpetua. Yung talagang gawing capital offense, hindi yung prison correctional na napakababa ng penalty. Sir, 6 months ata, sir. Jaywalking ata yung 6 months. Yun nga kasi nung araw siguro makulong ka ng 6 months, medyo mabigat na. Pero ngayon, pagtatawa, pwede nga i-probation yan kasi less than 7 years Senator, kung maging senator kayo uli, yan ba yung ilang mga priority bills nyo na gagawin? Second, Sir, ang tanong sir ni Ronald is if you become a senator again, is that gonna be one of your priority bills in the Senate? Definitely. Ngayon nga may mga pending bills na Actually, I think simula pa ng 2010 merong na-file na sa House pero hindi nga umuusad. Siguro, mabuti na rin, blessing in disguise, na meron nangyaring ganito, medyo napukaw muli yung interest ng mga mambabatas na mag-file. I think may mga pending bills sa both houses sa ngayon.